Breaking news, naka-high alert ngayon ang Israel. Ito ay dahil sa sinabi ng Iran na aatakihin nito ang Israel maging ang mga base militar ng Estados Unidos na nasa bansang Israel. Sinabi kasi ng Amerika na handa na ang US forces na magsagawa ng military intervention sa loob ng Iran. Ito ay matapos mapaulat na mahigit 500 na mga protesters ang nasasawi buhat ng mag-umpisa ang napakalaking kilos protesta laban sa kanilang gobyerno. Dati na kasing ipinangako ni US President Donald Trump na gagawa sila ng aksyon kung merong mga masasawi na protesters. Ngayon, mahigit 500 na kaya naghahanda ngayon ang Amerika. Samantala, milyong-milyong mga Iranians ang nagsisigaw na patalsikin na si Ayatollah Khamenei at ipalit si Reza Pahlavi. At ngayon, lumabas ang balita na ang Ayatollah regime ay cornered na. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 12, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo mga kaibigan sa balitang Iran, Israel at United States of America. Tama ang inyong narinig sa ating intro na lumabas ang balita na ang Iran regime ay cornered na. Ito ay dahil sa kaliwat kanang kilos protesta ang isinasagawa sa loob ng Iran. Hindi lang basta-bastang kilos protesta mga kaibigan, napakalaki nito sapagkat halos buong Iran ay nagsasagawa nito at maliban sa kalaban ng gobyerno ang mga protesters, nariyan pa ang presensya ng United States of America at Israel na sumusuporta sa mga protesters. At maliban sa mga milyon-milyong Iranians na nasa loob mismo ng Iran na nagsisigaw na patalsikin si Ayatollah Ali Khamenei, milyon-milyong mga Iranians sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagsasagawa rin ng kilos protesta at nais nilang ibalik bilang pinuno ng kanilang bansang Iran si Reza Pahlavi. Meron pang mga embassy ng Iran sa ibang bansa na pinalitan na ang watawat nito. Hindi rin maikakaila na meron pa ring mga sumusuporta kay Ayatollah Ali Khamenei. Ganyan naman talaga sa politics. May mga supporters at marami ang mga oposisyon. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ayon sa mga ulat na lumabas, halos buong Iran nais nang patalsikin si Ayatollah Ali Khamenei dahil sa matinding kahirapan na kanilang tinatamasa ngayon. At buhat ng mag-umpisa ang napakalaking kilos protesta sa Iran, nangako si Donald Trump na gagawa sila ng military intervention sa loob ng Iran kung sakaling merong mga mapapaslang na mga protesters. Noong una mga kaibigan ay umabot lamang ito ng 30 hanggang 42 hanggang 100 hanggang naging 200. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, kinumpirma ng iba't ibang news site international na ang mga nasasawing mga protesters umabot na sa lagpas 500. Ayon sa mga ulat, sa mga hospitals na nasa Iran ay itinatambak na ang mga wala ng buhay na katawan. Ito mga kaibigan ay sanhi ng napakalaking kilos protesta sapagkat gumagamit na ng dahas ang puwersa ni Ayatollah Ali Khamenei. Kaya naman, kumilos na ang Amerika. Iniulat pa ito ng Al Jazeera na sinabi mismo ni US President Donald Trump na ang US military ay naghahanda na para sa kanilang gagawin sa loob ng Iran. Dagdag pa ni US President Donald Trump, hindi basta-basta ang kanilang gagawin. Tinawag niya ito na very strong military interventions. Marami ang mga nagsasabi na baka gayahin ni President Donald Trump ang kanyang ginawa sa loob ng Venezuela na kung saan ang kanilang ginawang operations ay tinarget lamang
ang kanilang leader na si Nicolas Maduro. Nadakip ito marahil yan din ang strategy na gagamitin ni US President Donald Trump. Ayon sa iba, medyo mahirap ito sapagkat napakaraming mga sibilyan na nagsasagawa ng kilos protesta. Ganun pa man, marami ang nagsasabi na hindi naman ito pababayaan ni US President Donald Trump. Gagawa at gagawa ng paraan ang US military upang walang casualty na mangyari at upang makuha lamang si Ayatollah Ali Khamenei. Pero mga kaibigan, nagsalita dito ang Supreme Leader ng Iran dahil sa mga pahayag ni President Donald Trump. Ayon kay Ayatollah Khamenei, ibinalita pa ito ng The Times of Israel. Napakatinding banta ang binitawan ng Supreme Leader ng Iran si Ayatollah Khamenei. Tahasan nitong sinabi na aatakihin nito ang Israel at iba pang mga US military air base sa iba't ibang bahagi ng Asia kung gagawa ng intervention ang US sa loob ng Iran. Kaya ayon sa ulat, ang US military at Israeli military nasa high alert ngayon. Siguro naman ay meron tayong mga Filipino OFWs na nasa bansang Israel. Marahil sila mismo ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon ngayon ng IDF dahil sa mga binitawang banta ng Supreme Leader ng Iran. By the way, kumusta nga po pala ang ating mga kababayang OFWs na nasa Israel na nakikinig at nanunood ng video ito? Kaway-kaway, paki-comment kung ano ang sitwasyon dyan mga kaibigan. Marami ang mga nagsasabi na tinatakot lamang ng Iran ang Israel at United States of America. Ito ay upang hindi magsagawa ng military interventions ang United States of America sa loob ng Iran. Pero ang tanong mga kaibigan, matatakot kaya ang United States of America? Matatakot kaya ang Israel? Ayon naman sa ulat ng The Jerusalem Post, nasa kaliwat kanan at malalaking kilos protesta ng mga Iranians laban sa kanilang gobyerno at sa tulong at suporta ng United States of America at Israel ay nalalagay sa alanganin ang administrasyon ni Ayatollah Khamenei. Marami pa nga ang nagsasabi na baka itong linggong ito ay mag-collapse na ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei. Nako, matinding gulo ito. Yan ay isa sa ating mga aabangan mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa susunod na araw, bukas, sa susunod na linggo, o ano ang gagawin ng United States of America sa Iran. At ano naman kaya ang gagawin ng Israel sa Iran? At ano naman ang gagawin ng Iran sa mga base militar ng Amerika at sa Israel? Mga kaibigan, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa mga pinakabagong kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga contents, hihingi sana ako sa inyo ng kaunting pabor. Pasubscribe naman. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Sa ating mga kaibigang mga nasa Israel, mag-ingat po kayo, dalangin po namin ang inyong kaligtasan. At kung merong mang mga Pilipino na nasa Iran na nanonood ng video ito, mag-ingat po kayo, dalangin po namin ang inyong kaligtasan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.